Aba naman, ang nais ko lamang sabihin, hindi naman tayo mga makina. Hindi tayo robot. Nakakaramdam din tayo ng pagod. Di ba? Tapos siya tong amo natin, napakasamang mangimik. Tagos sa katawan ng kanyang mga salita, ang kanyang mga mura, ang kanyang mga sigaw. Kainaman ng matanda ito, kainaman talaga. Nauunawaan ko na maayos siyang magpasahod. Kung usapang pera, walang problema dahil mayaman naman siya. Aba, ang sinasabi ko laang naman, magkaroon naman siya ng pangunawa sa mga taong nagtatrabaho para sa kanya. Tingnan mo naman kainitan ng araw. Ni wala man lamang patubig, ni wala man lamang merienda. Aba, siya baga ay hindi nakakaisip na baka ang isa sa atin ay samaan ng lasa nang dahil sa sobrang init. Paano kung isa sa atin mamatay ng dahil sa heat stroke? Sige nga. Di ba? Yan ang reklamo ng ilang mga trabahador sa bahay ni Madam Flor. Itong si Madam Flor ay hindi naman masamang tao, kaya nga lamang napakahirap niyang pakisamahan. Aba, halos lahat ng tao sa kanilang subdivision, iniiwasan nga siya. Maging tindera ng gulay at isda, umiiwas talaga. Akalain nyo baga naman, maging yung magtataho, lumiliko na bago pa makarating sa kanyang tahanan. Subalit isang binatilyo nga lamang ang nagtitiis sa kanyang ugali. Araw-araw, dinadalahan siya ng mga bagong dyaryo. Pero sino nga ba talaga itong si Madam Flor? Itong si Madam Flor, ang sabi-sabi ay dating isang guro. Isang mahusay, matalino at magaling na guro. Kaya nga lamang ay napaka-istrikto nga nito. Binalot pa ng kalungkutan ng kanyang buhay dahil wala naman siyang anak. Ang sabi ng ilang mga kapitbahay, dati nagkaroon ito ng kasintahan na kanyang naging asawa, pero hindi naman sila nagtagal dahil nga sa kanyang ugali. Iniwanan nga siya ng kanyang asawa. At ngayon, bilang isang retired teacher, para bang napakalungkot ng kanyang mga araw. Aba, akalain nyo, mismong mga kamag-anak niya, iniiwasan siya. Ayaw siyang dalawin. Paanong hindi? Lahat na lamang kanyang pinuna. Lahat na lamang kanyang pinansin. Kahit hindi mo siya tinatanong, palagi kanyang itatama. Palagi siyang merong opinyon. Magaling sana kung tamang mga salita ang kanyang ginagamit. Ang problema, napakasakit niyang manalita. Tagos hanggang buto. Maaring mahirap pakisamahan itong si Madam Flor, pero pinagpala naman ang kanyang buhay. Bakit kamo? Matalino siya, magaling, madiskarte at mayaman. Marami siyang perang inipon sa kanyang bahay at sa bangko. Napakarami niyang alahas. At ang sabi nga ng iba, nagmula raw ito sa isang mayamang angkan. Kung tutuusin, kahit hindi nga siya magtrabaho nung dalaga pa siya, siguradong magiging maganda ang kanyang kinabukasan. Matagal nang pumanaw ang kanyang mga magulang. Meron naman siyang isang kapatid na lalaki na kasalukuyang nasa ibang bansa. Ilang mga tao na ang sumubok na makipagkaibigan sa kanya. Yung iba, dinadalahan siya ng mga bagong pitas na prutas o kaya naman masarap na lutong ulam. Kahit na kahit na kung tutuusin, hindi naman kailangan ng matanda, kahit na kung tutuusin, hindi naman magagamit ng matanda. Ginagawa nila itong dahilan upang makipagkaibigan dito. Pero lahat sila, pinakitaan niya lamang ng masama. Yung iba, hindi na nga pinansin. Yung iba nga, pinahabol pa sa aso. Yung iba, hindi man lamang nilabas ng bahay. Pero wag ka, palagi itong nagngingit-ngit sa galit sa mga maliit na dahilan. Halimbawa, kapag umabot ng alas 8 o alas 9,
ang video okay ng kanyang kapitbahay nang babato na siya ng bubong. Kahit umaga, oo, kahit umaga, lalo na kung may maabutan siyang mga alagang hayop ng kanyang kapitbahay na nasa tapat ng kanyang tahanan, kahit na hindi naman pumapasok sa kanyang tahanan, palagi siyang galit na galit. Para bang ang laki ng kanyang galit sa mundo. Napaka-iritable nitong si Madam. At para maiwasan na nga ang gulo, sila na ang nag-adjust. Hinahabaan na nga lamang nila ang kanilang pasensya sa matandang ito. Nang minsan isang araw, sinamaan ng lasa ang matandang ito. Kitang-kita ng kanyang mga kapitbahay, mag-isa lamang itong nagtungo palabas ng subdivision, nakapayong, patungo ng ospital upang magpa-check up. Akala mo kung sino? Hindi ko talaga malaman kung bakit may mga ganyang klase ng tao. Aba, nag-aral naman. Hindi naman hirap sa buhay. Pero para bang napakataas ng kanilang tingin sa kanilang mga sarili. Ano bang akala nila? Diyos sila? Diyos? Puisit. Hirap na hirap siyang makipagkapwa-tao. Tayo na nga yung lumalapit. Siya pa yung lumalayo. Ni hindi man lamang pumasok sa kanyang isipan na kaya natin siya kinakausap at kinakaibigan dahil naaawa tayo sa kanya. Yan ang bulungan ng mga tsismosa sa loob ng subdivision. Anong gagawin? Itong si Madam Flor ay sadyang matigas ang ulo. Matigas ang kanyang ugali. Napakatibay niya. At ang kanyang ego, aba, hindi mo maiibaba. Nais niya palaging iparamdam sa mga tao na hindi niya kailangan ng kahit na sino. Lumipas pa ang ilang mga buwan, biglang may dumating na isang napakalakas na bagyo. Nasira ang kanyang bubungan. At dahil medyo matagal na nga nang huling i-renovate ang kanyang tahanan, medyo maraming naapektuhan. Halos kalahati ng kanyang bahay ay nangangailangan ng repair. Gamit ang kanyang telepono, nag-online ng matanda at nag-check kung sino nga bang maaaring trabahador ang kanyang kausapin upang i-repair ang kanyang tahanan. Kapag usapang sahod, hindi naman problema yan. Mayaman nga, di ba? Mayaman. Nang sumunod na araw, ilang karpintero din ang dumating. Nagsimulang gawain ang kanyang tahanan at halos ilang araw pa ang lumipas. Unti-unting nababawasan ang mga tauhang ito. Kahit na kung tutuusin, napakarami pa ang parte ng bahay na kailangang ayusin. Paano ba naman? Nagsisialisan ang mga ito dahil ang matanda nangingialam sa kanilang trabaho. Kung tutuusin, wala naman siyang alam tungkol doon. Nagmamagaling ika nga. Ang gusto pang mangyari ay agad-agaring matapos ang mga repair. Anong gagawin? Kulang na nga sa tao. Nagsisialisa na nga yung iba dahil sa masama niyang pakitungo. Sa paglipas pa nga ng mga araw ay muling may darating ng mga karpintero. At isa na nga dyan itong si Manong Jose. Itong si Manong Jose ay isang mahusay na karpintero. Alam niya ang kanyang kailangang gawin. Kompleto ang kanyang mga materyales. Kaya nga lamang, medyo matabil din ang kanyang bibig. Matalas din ang kanyang dila. Isa pa itong medyo mataas ang ego. Nang makaisang linggo, itong si Mang Jose, ang sabi niya, kung hindi raw pipigilan ni Madam Flor ang pangingialam sa mga trabahong ginagawa nila, hindi matatapos ang bahay. Kung hindi niya aayusin ang kanyang pakikitungo sa kanila, magaling pang mag-quit na lamang. Mawalang galang na ho sa inyo, Madam. Pero kung ganito laang din naman, bahala na po kayo. Madam, napakahirap niyo pong kausapin. Ang hirap niyo pong unawain. Pabago-bago po ang inyong pasya. Madam, kayo po ang amo namin. Iginagalang po namin kayo.
at iniingatan po namin ang kalusugan ninyo kahit papaano. Hirap po kaming kausapin kayo dahil palagi po kayong galit, sumisigaw, nagmumura. Kahit na kung tutuusin, ay maliit na bagay lamang naman yung ating pinag-uusapan, madam. Palagi po kaming kinakabahan dahil baka mamaya saman kayo ng lasa. At ang ending, kasalanan pa namin. Ang mga utos po ninyo ay hindi naman klaro kung ano ba talagang nais ninyong gawin sa bahay na ito. Paiba-iba po kayo. Madam, kahit pa sabihing malaki po ang pasahod ninyo sa amin, tao lamang po kami, napapagod din. Hindi po kami makina, hindi po kami robot, madam. Kumpara po sa inyo, ay pamabastos po ang aking ginagawa ngayon, bahala po kayo. Ang sa akin lamang po ay sana po hindi po kayo makahanap ng inyong katapat. Pasensya na po, madam, pero magpapaalam na po ako. Yan ang sabi ni Manong Jose. Nagpaalam na nga ito kay madam. Kung tutuusin, si Manong Jose ang pinakamahusay na karpintero na maaari niyang tawagin. Pero alam mo ba, ni hindi man lamang pinigilan ni madam. Lumipas pa ang 1 linggo, nakakuhang muli ng panibagong trabahador itong si Madam Flor. 4 itong kabataan. Ang problema, mukhang hindi pa masyadong marunong. Pero ang mga ito ay kinuha ni Madam dahil alam niyang maaari niyang bilu-bilugin ang mga ito. Para kahit papaano, baka pumayag na ang mga ito sa bayad na mababa lamang. Ang nais mangyari ni Madam kahit papaano ay makatipid dahil medyo mahal ang mga materyales na ginagamit upang i-repair ang kanyang tahanan. Pinagtiyagaan ni Madam ang trabahong ginagawa ng mga kabataang ito. Tutal, kaunti na nga lamang daw ang kailangang ayusin sa bahay. Bubong, terrace at ilang bahagi sa baba ng bahay niya ang kailangang pantapusin. Palagi niyang minamadali ang mga kabataang ito. Ang hindi niya alam, pinagbabalakan siya ng hindi maganda ng 4 na kabataang iyon. Ang plano nga nila ay mas patagalin pa ang pagtatrabaho doon sa bahay upang kahit papaano kumita nga sila ng malaki dahil per day naman ang bayad doon. Idagdag mo pa, nais nga nilang nakawan ng matandang ito. Isang araw ng Lunes, maaga pa lamang dumaan na itong si Elmo. Si Elmo ay hindi maggagawa ng bahay. Si Elmo ay isang binatang nagdadala nga ng diaryong bago dito sa matandang si Madam Flor. Sanay na itong si Elmo na kahit kung tutuusin, wala siyang ginagawang hindi maganda, palagi siyang sisigawan ng matanda. May mga pagkakataong kasing itong si Elmo, ganadong-ganadong magtrabaho. Habang nakasakay sa kanyang bisikleta, sumisigaw siya ng, "Magandang umaga po sa inyong lahat! Good morning po! Gising na po ba kayo? Handa na po ang inyong mga dyaryo! Good morning po!" Kinakaaliwan ng mga tao itong si Elmo dahil palagi siyang napaka-energetic. Para bang isang bateryang hindi napapagod. Ang boses ni Elmo ang gumigising sa diwa ng mga taong naroon. Bilang ganti, binibili nga nila ang mga dyaryong benta nitong si Elmo. Binabati rin siya ng isang magandang umaga. Maliban na nga lamang dito kay Madam Flor. "Tao po, Madam! Madam Flor!" "Good morning po, madam. Good morning po." "Oh, kalma lang. Hindi mo po sumisikat ang araw. Nakasimangot na agad kayo." "Sayang naman po ang maganda niyong kutis. Ang maganda niyong ngiti. Yan. Ganyan. Madam, ito po ang dyaryo. Enjoy po." "Sige po, mag-almusal na po kayo. Paalam." Yan ang sabi nitong si Elmo sa matanda. Ang matanda, tahimik lang. Hindi siya pinapansin ni hindi nga siya kinakausap.
Ganoon pa man, sa matagal na panahon tila ba naging parte na ng kanyang bawat umaga ang mga sigaw at ang boses ni Elmo. Para bang tuwing umaga, palagi niya nang inaabangan kung daraan ba ang binatilyo. Maaring masungit talaga itong si Madam Flor, pero tuwing kakausapin siya nitong si Elmo at ngumingiti sa kanya bago ito umalis, para bang napapangiti rin siya. Dahilan kung bakit itong si Elmo sipag na daanan ng kanyang bahay. Maligaya si Elmo dahil kahit papaano napapangiti nga niya ang masungit na matanda. Minsan, alas 5 pa lamang ng umaga, may dalang dyaryo na itong si Elmo sa subdivision na iyon. Minsan, inaabot na ng alas 7 o alas 8. May ibang mga subdivision kasi na pinapauna sa kanya ng kanyang amo. Isang napakasipag na tao nitong si Elmo. Abay sa araw-araw na ginawa ng Diyos, imposibleng hindi na nga niya mamemorya ang pasikot-sikot ng subdivision na iyon. Tuwing umaga, kapag naubos na ang kanyang dyaryo, naging habit na nga ni Elmo na gamitin ang kanyang bisikleta upang libutin ang buong paligid ng subdivision na iyon. Isang umaga, napadaan siya sa likurang bahagi ng bahay ni Madam Flor. Meron siyang nakinig na nag-uusap. Boses lalaki. Tumigil siya upang marinig. Anong pinag-uusapan ng mga iyon? Bakit tawa sila ng tawa? Nasilip nitong si Elmo, mayroong 4 na trabahador si Madam. Nag-uusap. Pero ang kanyang ipinagtataka, bakit nila pinagtatawanan si Madam? Narinig mismo ni Elmo ang plano ng 4 na kabataan. Sinasabing mamayang gabi, papasukin nila ang bahay ni Madam. Sabi ko naman sa'yo pare, di ba? Magtiwala ka lang sa akin. Di ba kita mo kanina? Napakaraming alahas sa ibabaw mismo ng kanyang cabinet. Di ba? Mamayang gabi, sisimutin ko ang mga yon. Kailangan ko nga lang ng tulong ninyo. Kayo nang bahala sa akin. Nako, pag yung mga yon nakuha nating lahat, paghahati-hatian natin. Ikaw, maaaring mo nang ipagamot ang iyong ama. Ikaw, makakapag-aral ka na ulit. Ikaw, maaari ka nang bumili ng bagong tricycle ng iyong ama. O, makakapag-negosyo pa ang iyong ina. At ako, mabibili ko ang lahat ng gusto ko. Siguradong sasagutin ako na nililigawan ko. Kaya, kaya masyadong maingay ha. Galingan natin mamaya. Nagulat itong si Elmo nang marinig ang mga sinasabi ng 4 na kabataang iyon. Hindi niya malaman ang gagawin. Magsusumbong ba siya agad sa mga pulis? Sa mga gwardya ng subdivision na iyon? Ikukwento ba niya kay Madam ang pangyayaring iyon? Wala siyang pruweba. Maya-maya pa, dahan-dahan siyang sumakay sa kanyang bisikleta at humarurot palabas ng subdivision upang makauwi ng kanyang tahanan. Habang siya ay pauwi, ang iniisip niya, alam kong masamang manghusga. Yan ang sabi ng aking inay, pero sa pagkakataong ito, sa itsura pa lamang ng 4 na mga gunggong na yun, mukhang hindi nagagawa ng maganda. Alam ko pating mali na manghimasok ako sa buhay ng iba. Pero ang sakin lang, maaaring si Madam ay masungit sa akin. Palagi niya akong sinisigawan, minumura at masakit sa dibdib ang kanyang mga salita, pero mali pa rin kung hahayaan kong gawan siya ng hindi maganda na mga yun. Magsusumbong ba ako sa mga pulis? Sasabihin ko ba kay Madam o wag na lang? Ay, naku talaga. Anong gagawin ko? Labis na naguguluhan at nahihirapan itong si Elmo dahil baka mamaya ikapahamak pa niya ang kanyang gagawin. Una, wala siyang pruweba. Pangalawa, hindi nga siya sigurado kung si Madam Flor ba ang nanakawan ng 4 na lalaking iyon. Hindi nga siya sigurado kung tuloy ba ang plano ng 4 na iyon. Paano kung nagbibiroan lamang sila?
Bandang alas 7 na nga ng gabi noon, madilim na. Itong si Elmo nakabantay na sa di kalayuan. Hindi naman siya makalapit at makahingi ng tulong sa mga tanod o kahit kay kapitan dahil wala siyang sapat na pruweba. Baka mamaya siya lamang ay mapahiya. Bandang alas 9 na nga noon, natanaw niya na mayroong 2 motor na papasok sa subdivision. Nakapasok ang mga ito dahil kilala ng mga gwardya ang sakay ng mga motor na iyon. Malamang ang 4 na kabataang iyon ay ang mga trabahador ni Madam Flor. Maya-maya pa, lumapit na nga siya sa guardhouse at kinausap ang mga gwardyang iyon na naka-duty. Palibhasa, kilala niya ang mga ito. Nakiusap siya sa mga ito na sana'y paniwalaan siya. Sinabi ni Elmo sa mga gwardyang iyon ang lahat ng kanyang nalalaman, ang lahat ng kanyang narinig. Wala nga lamang siyang patunay subalit sana ay pagtiwalaan daw siya ng mga gwardyang ito dahil mahirap nang magbaka sakali. Pinakinggan ng mga gwardya itong si Elmo at sa awa ng Diyos, handa silang makipagtulungan. Tunay man o hindi ang mga sinasabi nitong si Elmo, at least sila mismo ang makakapagpatunay nito. Kaya naman, pansamantalang umalis yung isang gwardya at sumama rito kay Elmo upang magronda. Nung simula, mukha namang walang problema. Napakatahimik ng paligid. Patay na maging ang ilaw sa kwarto ng matanda. Ang alibay kasi kanina nung mga trabahador, meron daw silang naiwang mahalagang bagay sa bahay ng matanda. Naiwan kanina after duty, kaya agad silang pinapasok ng mga gwardya. Pero ang nakakapagtaka, bakit sa malayong lugar nakapark ang motor ng mga trabahador na ito? Nasa ilalim pa ng malaking punong mangga. Nakakapagduda, hindi ba? Yung gwardya dahil nagtataka na upang masiguro ang kaligtasan ng mga tao sa subdivision ay pilit ng tumatawag ng mga pulis. Pero ang sabi ni Elmo ay wag muna dahil baka mamaya ay kung saan lamang nagpunta ang mga kabataang iyon. Baka naman hindi talaga kinamadam ang kanyang tungo. Di ba? Ikaw talagang bata ka, Elmo. Kailangan mong lawakan ng iyong kaalaman tungkol sa batas. Anong gusto mong gawin ko? Saka lamang ako tumawag ng pulis kapag may nangyari ng hindi maganda sa matanda? Ikaw talaga. Malakas ang aking kutob. Baka mamaya, kaya tahimik ang bahay ni Madam dahil iginapos na ito sa loob o binusalan, hindi ba? Maraming maaaring mangyari, bata. Kailangan nating maging alisto. Yan ang sabi ng isang napakatandang gwardya dito kay Elmo. Pero ang punto kasi ni Elmo, bakit kailangan agad tumawag ng pulis kung naroon naman ang mga gwardya, hindi ba? Trabaho nilang ibigay ang seguridad na kailangan ng subdivision. Medyo lumayo ang matandang ito at kumukontak na nga sa mga pulis. Habang nangyayari iyon, palihim na pumasok sa looban ng bahay ang binatilyong si Elmo. Dahil alam na nga niya ang pasikot-sikot ng subdivision na iyon, pumunta siya sa bandang likuran kung saan maaari niyang silipin kung ano nga bang nangyayari na sa loob ng bahay. Nang sumilip sa sirang bintana itong si Elmo, kitang-kita niya, nakatali na at nakagapos si Madam Flor habang nakahiga sa sahig. May nakabusal sa kanyang bibig kaya hindi makasigaw. Ang nakakapagtaka, hindi niya maaalinagan kung nasaan ang 4 na lalaki. Napakatahimik ng paligid. Ang kanyang iniisip, baka nga naman nasa 2nd floor. Ang mga iyon, ninanakaw na ang mga kayamanan ng matanda. Dahan-dahang binuksan ni Elmo ang sirang bintana. Dahan-dahan siyang gumapang. Dahan-dahan lang, walang ingay. Patungo sa kanilalagyan ng matandang si Madam Flor. Inalis niya ang gapos nito, maging ang kanyang busal sa bibig. Napansin nga ni Elmo, may sugat ang braso ng matanda.
at mayroong sugat din sa mukha. Halatang sinaktan ng 4 na mga lalaking iyon ang matanda. Nais umiyak at humagulgol ng matandang ito, pero tinakpan nga ni Elmo ang kanyang bibig at umiling-iling. Ang sabi niya, "Shh, shh, Madam, huwag po kayong sumigaw. Tumahan po kayo. Madam, kumalma po kayo. Delikado po ang ating kalagayan ngayon dahil baka mamaya may baril ang mga yan. Pareho tayong mamamatay. Madam, kailangan ko po ang inyong pangunawa. Kumalma po kayo. Shh, huwag po kayong mag-alala. Tumatawag na po ng pulis ang kasama kong gwardiya. Ako na pong bahala kay Manang. Kumapang na po kayo palabas ng bahay. Ako na pong bahala. Shh, dahan-dahan lang po. Dahan-dahan lang." Habang gumagapang itong si Madam Flor patungo ng pintuan upang makalabas ng bahay, tinulungan naman itong si Elmo ang kasambahay nitong si Madam Flor na isang manang, matanda na rin. Tahimik lamang ang kanilang pagkilos pero napakabilis. Bakas ang takot sa mukha ni Elmo, nangangatog pa ang kanyang tuhod. Pero nilakasan niya ang kanyang loob upang mailigtas lamang ang manang at si Madam Flor. Nakalabas nga ng bahay itong si Madam, si Manang at si Elmo, pero ang problema, paano silang lalabas ng gate? Nang dahil sa takot at siguro ay pagkatuwa na rin dahil kahit papaano, siguro nagkaroon ng tsansang makaligtas sa kamatayan ang matandang si Madam Flor, niyakap niya ng napakahigpit ang binatang si Elmo. Hanggang sa ngayon naguguluhan pa siya kung paanong nalaman itong si Elmo ang plano ng mga kabataang iyon. Pero sa puntong ito, hindi na nga iyon mahalaga. Ang mahalaga ay makatakas sila at makaligtas. Ngayon, napakalaki na nga ng utang na loob ni Madam Flor dito kay Elmo. Ang sabi nga ni Madam Flor, wala halos mananakaw sa kanya ang mga lalaking iyon dahil ang karamihan sa kanyang pera ay nailipat na nga niya sa bangko. Ang ilang perang meron siya sa bag na ibayad na nga niya dahil sa mga materyales na gagamitin sa bahay niya. Yung iba, pinangpasahod na nga niya sa mga karpintero. Ang sabi naman itong si Elmo, ang dinig nga niya sa mga kalalakihang iyon ng umaga ay nanakawin daw ang kanyang mga alahas. Ang sabi ni Madam, imposible yun dahil lahat ng kanyang alahas na ipinatong niya sa cabinet nung tanghali pa nga niya nilikom. Ibinalik na nga niya sa loob ng vault. Mayroong 2 vault sa loob ng kwarto ni Madam. Yung isa, nasa tabi ng kanyang kama. Yung isa, sa maniwala kahit sa hindi, nasa loob ng kanyang banyo. Tagong-tago, ika nga. Ang mga vault na iyon, nakatago na, matibay pa ang lock. Hindi mo ito basta-basta masisira o mabubuksan. Maya-maya pa, dumating na yung matandang gwardya, kasama na ang kanyang partner. Tinulungan ng mga gwardyang ito, si Madam Flor, si Manang, at si Elmo na makalabas ng bahay. Maya-maya pa ay dumating na ang mga pulis. Hindi na nga sila nakalabas ng bahay ng matanda. Huling-huli nga sila sa akto ng mga pulis na ninanakaw ang ilan sa mga gamit sa loob ng bahay ni Madam Flor. Palibhasa, hindi mabuksan yung vault. Palibhasa ay hindi makita yung mga diamante at alahas. Ang pinagdiskitahan ay yung flat screen TV, ilang mga muebles, ilang mga mamahaling bag at sapatos. Maya-maya pa,
may dumating ng ambulansya. Isinakay nga doon si Madam Flor at si Manang. Itong si Elmo, hindi pinabayaan ang dalawang matanda. Kapansin-pansin ang pag-aalala ni Madam Flor sa kanyang kasambahay na si Manang. Doon na-realize ni Elmo na hindi naman pala talaga masamang tao itong si Madam Flor. Sadyang may attitude lang. Ang sabi ng mga doktor, hindi mo na makakalabas ng ospital itong si Madam Flor at si Manang dahil medyo malalim ang sugat nila sa katawan. Hanggang kinabukasan itong si Elmo hindi pa rin umuuwi. Wala siyang balak iwanan ang mga taong biktima ng 4 na magnanakaw. Muling nagpasalamat itong si Madam Flor at si Manang dito kay Elmo. Pero dahil medyo maganda na nga ang pakiramdam ng dalawang matanda, ang sabi nga nila ay umuwi na muna ng bahay itong si Elmo dahil baka hinahanap na siya ng kanyang mga magulang. Ang sabi ni Elmo, "Ay naku madam, wala po kayong dapat ipag-worry. Alam po ng mga magulang ko kung nasaan ako. Malapit lang po ang bahay namin sa inyong subdivision, kaya wala po kayong dapat ipag-alala. Bukas po, makakauwi na po kayo. Yan ang sabi ng doktor. Magandang balita, hindi po ba?" Tumahimik na lamang itong si Madam Flor at ipinikit ang kanyang mga mata upang makapagpahinga ng maayos. Lumipas pa ang ilang mga oras at sandali, nagising siya. Nasa kanyang tabihan itong si Elmo. Habang nagbabalat ng mansanas, ang sabi ni Madam Flor, "Bakit? Elmo, sabihin mo nga sa akin anong dahilan. Bakit mo pa rin ako niligtas?" "Tandang-tanda ko pa noon, nang unang beses kitang makita. Pinagbintangan kitang kumuha ng prutas sa aking puno, hindi ba? Dati, nasigawan pa kita, samantalang ginagawa mo lamang ang iyong trabaho. Hindi ko malilimutan yon. Tsaka nung panahong sinabuyang kita ng malamig na tubig dahil napakaingay mo. 6:00 pa lamang ng umaga, sumisigaw ka na. Dyaryo! Dyaryo! Dyaryo kayo dyan! Hindi ko alam pero siguro pangit lamang talaga ang gising ko ng panahong yun. Pati ikaw nadamay. Ni hindi man lamang ako humingi ng tawad sa'yo. Bukod sa'yo, napakaraming tao pa ang pinasama ko ang loob nang dahil sa masama kong ugali. Palagi akong parang galit. Sumisigaw, nagmumura at lahat-lahat na. Pakiramdam ko, paggising ko pa lamang sa umaga, aburidong-aburido na ako. Pero Elmo, ganoon pa man, hindi ako masamang tao, Elmo. Ilang taon na ang nakakalipas. Napakabata ko pa noon. Palaging nag-aaway ang aking mga magulang. May kabit ang aking ama. May anak sa labas ang aking ina. Halos araw-araw, gabi-gabi nagsisigawan sila. Nagsasakitan. Mas tumindi pa ang away ng dahil sa kayamanan. Hindi nagtagal, parehong pumanaw ang aking mga magulang. Naiwan kami ng kapatid ko. Ang kapatid ko, nanawa rin sa ugali ko. Iniwan din ako. Nung ako ay nasa kolehiyo, lahat halos ng mga ari-arian ng aking mga magulang, kinuha ng bangko dahil baon na pala sa utang ang aking pamilya noon. Hindi dahil sa may utang ang aking mga magulang, pero dahil niloko kami ng isang malayong kamag-anak. Isipin mo, iho, lahat ng yan ay dahil lamang sa pera, nang dahil lamang sa kayamanan. Mismong kadugo namin ang gumawa ng hindi maganda sa amin. Dahil doon, halos lahat ng ari-arian ng aking mga magulang na dapat ay sa aming magkapatid ay hindi sa amin napunta. Kaunting pag-aari lamang ang natira sa akin
Kasama na dyan yung bahay namin. Yung bahay ko. Galit na galit ako sa mundo at napakahirap para sa aking magtiwala sa mga tao. Akala ko nga magbabago pa yun dahil dumating sa buhay ko si Eduardo. Naging kaibigan ko siya. Naging kasintahan ko siya at naging asawa. Mahal na mahal ko si Eduardo. Nagbunga ang aming pag-iibigan. Nabuntis ako. Kaya nga lamang dahil sa dami ng trabahong aking ginagawa, nalaglag ang bata. At napag-alaman kong delikado na para sa akin ang magbuntis muli. Dahil dyan naghanap ng ibang aking asawa. Nagkaroon siya ng ibang babae at hindi ko siya kayang tanggapin. Dahil bumabalik sa alaala ko ang aking ama. Nasira na ang tiwala ko sa lahat ng mga tao sa paligid ko. Pakiramdam ko ginagamit lamang nila ako. Iiwanan kapag wala ng silbi. Katulad ng aking mga magulang, ng kapatid ko, ng dati kong asawa. Patuloy pa rin sa pagkukwento itong si Madam Flor tungkol sa kanyang buhay. Umiiyak na nga ito habang inilalahad ang kanyang nakaraan. Napapaluhan na lamang si Elmo habang nakikinig sa sinasabi ng matanda. Unti-unti ay nakuha na nga ni Elmo lalo ang tiwala ni Madam Flor. Hanggang sa siya ay naging tagapagbantay na nga ng matanda. At kahit kailan, hindi na nga niya iniwan pa itong si Madam Flor. Doon, sa puntong iyon nagbago ng tuluyan ang ugali ni Madam Flor. Naging kalmado na ito, natutong ngumiti at naging masayahin. Gamit ang pera at kapangyarihan nitong si Madam Flor, naigawad na nga niya ang tamang hustisya para sa kanya at para kay Manang. Nakulong ang 4 na mga magnanakaw na iyon. Lumipas pa ang ilang mga linggo, tila ba lumalabas na ang ilang mga karamdaman sa katawan ni Madam Flor. Nagkakasakit na nga ito, subalit si Elmo pa rin ang kanyang palaging kasama. Kinakausap siya, kinukwentuhan, pinapatawa, upang kahit papaano'y hindi niya maramdaman ang kanyang panghihina. Palibhasa kahit papaano ay bumabalik na ang kaligayahan sa buhay nitong si Madam Flor, tila ba mas humahaba pa ang kanyang buhay. Inabot pa nga niya ang 2 Pasko at 2 bagong taon, maging mga fiesta sa kanilang bayan. Palagi niyang iniimbitahan ang pamilya nitong si Elmo na dumayo sa kanilang tahanan. Nang biglang may sinabi ang matanda. Ang sabi niya, nais niya muling magtiwala. Handa siyang pumayag na ang pamilya ni Elmo ay tumira na nga lamang sa likurang bahagi ng kanyang tahanan. Meron pa dong malawak na lote. Maaari silang magtayo ng bahay nila doon. Nalaman kasi nitong si Madam Flor na sira na ang bahay ng pamilya ni Elmo. Palibhasa, sa squatters area nga ang mga ito nakatira. Labis ang kasiyahan sa puso ni Elmo at ng kanyang mga magulang. Lalo pa niyang ikinatuwa dahil ang sabi ng matanda, handa siyang pag-aralin, maging ang mga kapatid ni Elmo. Malamang, pati si Elmo, pag-aaralin niya hanggang kolehiyo. Ito ang paraan ng pagtanaw ng utang na loob ni Madam Flor dito kay Elmo. Sa isang kondisyon, huwag siyang iiwan at papabayaan ng mga ito. Handa siyang ibigay ang lahat ng pangangailangan ng pamilya ni Elmo. Agad namang sumang-ayon ang pamilya ni Elmo sa lahat ng sinabi ng matanda dahil kung tutuusin, labis-labis na nga raw ang biyayang ibinibigay ni Madam Flor sa kanila. Magmula nga noon, si Elmo kasama ang kanyang pamilya
ay nagpatayo ng isang simpleng bahay sa likurang bahagi ng bahay nitong si Madam Flor. Doon na nga sila tumira. Taon din ang itinagal ng kanilang paninirahan doon, hanggang sa ang matandang si Madam Flor ay tuluyan ng nanghina nang dahil sa kanyang mga karamdaman. Hindi naman siya pinapabayaan ng mga magulang nitong si Elmo. Ngayong itong si Elmo ay nasa tamang edad na, kinausap siyang muli ng matanda. Bagamat mahina na ang katawan ng matanda dahil bedridden na nga ito, malinaw pa rin ang kanyang isipan. Muli siyang nagpasalamat kay Elmo dahil sa pagligtas ng kanyang buhay. Nag-abot siya ng isang malaking envelope. Ang laman noon ay ilang mga dokumento. Pagbukas ni Elmo, ang laman nito ay ang titulo ng bahay at lupa nitong si Madam Flor. Nakapangalan na pala dito kay Elmo ang lahat-lahat ng mga pag-aaring mayroon itong si Madam Flor. Nung simula, ayaw talagang tanggapin ni Elmo dahil kung tutuusin, parang feeling niya hindi niya deserve ang mga bagay na iyon. Pero sadyang mapilit itong si Madam Flor, kaya itong si Elmo walang nagawa. Nangako si Elmo at ang kanyang pamilya na ilalaan nila ang kanilang lakas at panahon upang alagaan pa itong si Madam Flor hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Lumipas pa nga ang halos 5 buwan. Pumanaw ang matandang si Madam Flor. Tulad ng nasa kasunduan, ngayong pumanaw na ang matanda, halos lahat ng kanyang mga pag-aari ay iniiwan niya na nga kay Elmo. Si Elmo ang nag-asikaso ng libing ng matanda. May ilang mga malayong kamag-anak ang biglang dumating at sinasabing dapat may hati sila sa kayamanang mayroon ang matanda. Lahat ng mga iyon, hinarap ni Elmo at ng kanyang pamilya. Matapos niyang sabihin at aminin ang lahat ng mga paghihirap ni Madam, nung panahong siya'y nag-iisa, hiyang-hiya na ang mga kamag-anak na ito na bumalik sa bahay na iyon. Magmula noon, pinagbunga ni Elmo at ng kanyang pamilya ang lahat ng iniwang yaman sa kanya ng matanda. Ginamit ni Elmo ang lahat ng kayamanang ito upang mas maging proud sa kanya itong si Madam Flor. Mas maraming tao pa ang kanyang tinulungan. Nag-donate siya ng malaking halaga ng pera sa mga charity at simbahan. At sa katapusan ng istoryang ito, nagkaroon ng sariling pamilya si Elmo. At sa paglipas pa rin ng mga taon, hindi siya nakalimot. Palagi niyang ikinukwento ang buhay ni Madam sa kanyang mga anak upang magsilbing aral sa kanila at sa kanilang hinaharap. Nawa ay magsilbing aral sa ating lahat ang nangyari sa buhay ni Madam Flor at dito kay Elmo. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Hi! Shout out time! Binabati ko po ng isang napakagandang araw at pinagpalang umaga o gabi o tanghali sina Mama Ena. Mama Ena, salamat po sa inyong komento. Sobrang na-appreciate po namin yan. Sa inyo rin po, Miss Evelyn Bond, Maximo Andalan, Leticia G at Carmelina Parcon. Binabati ko po ng isang magandang araw din si Mylendel Rosario, Arlene Malyari, Lily C. Akad, Lourdes Watton, Hi Norlina Ametin, Emma Silaw at Romila Hernandez. Ang totoo niyan, there's more stories to come. Iba't ibang mga tema, iba't ibang mga istorya at sana po'y abangan din ninyo. See you again next time, guys! Have a great day. This is Vonnie Malya TV. Paalam!